Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ayon sa iba't ibang reports ay tiyak ng sasailalim sa buyout si Bradley Beal at fina-finalize na lang nito ang mga bagay na dapat na i-finalize. Kapag natuloy na ito ay 110.8 million ang kontrata na kailangan ibayad ng Phoenix Suns sa kanya. Pwede nila itong i-stretch ng 5 taon tulad ng kay Damian Lillard kung saan sasahod pa rin ito ng mahigit 20 million sa susunod na 5 taon kahit na naglalaro o maglalaro na ito para sa ibang team. Kapag na-buyout na nga siya ng Suns ay maiiwasan nila ang second apron. Ibig sabihin ay maiiwasan nila ang malaking luxury tax, pagkawala ng mga draft picks, mid-level exception at pagkawala ng roster spot. Si Bradley Beal ay overpaid sa kanyang kontrata subalit hindi ibig sabihin nito na wala ng team na interesado sa kanya. Wala ngang interes sa kanya ang mga team kung may sahod pa din siyang 50 plus million per year. Subalit dahil sa buyout ay magiging free agent na siya at may pagkakataon siya na pumirma ng panibagong kontrata. Mapad mid-level man ito o minimum contract on top ng sahod niya na makukuha sa Phoenix Suns. At ilan sa mga teams sa interesado dito ayon kay Evan Sideri ng The Athletic ay ang Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Los Angeles Lakers at Denver Nuggets. Kaya pa din nga ni Beal na mag-provide ng 17 to 20 points per game. Kung magagawa na ito sa sahod na less than 5 million per year ay sulit na nga ito mga kaibigan. Mapa-bench player man siya o parte ng starting 5. Yan nga ang 5 initial team na interesado kay Beal ayon sa The Athletic. Subalit once na naging official na ang buyout, asahan na higit pa sa 5 o 10 team ang magpapakita ng interes kay Bradley Beal na pwedeng makuha ng mga team sa minimum na sahod. Saan team nyo ba gustong mapunta ang former multi-time All-Star? Habang kanina naman ay naganap na ang second summer league game ng Los Angeles Lakers at ng Miami Heat. Nakuha nga ng Lakers ang lopsided win sa score na 103 to 83. In just 10 minutes of playing time ay nagtala si Bronny James ng 10 points, 2 rebounds and 1 steal. Nakikita na nga ang improvement ni Bronny ngayon. Sa limited time ay makikita na nga ang impact niya sa game, hindi tulad noon na tila ba ay lumulutang lamang ito sa loob ng court at nagtatala ng mga empty stats. Si Dalton Knecht naman ay nagtala lamang ng 4 points, 3 rebounds and 4 turnovers on 2 of 7 shooting sa field and 0 of 3 shooting sa 3-point line. Sa first 2 games na nga sa Summer League ngayon ay 5 of 20 lamang siya sa field. Kailangan nga ayusin ni Knecht ang kanyang performance dahil posibleng matrade siya kapag nagpatuloy ang kanyang underwhelming performance sa isang game kung saan may lower level of competition ito. Habang si Cole Swider naman ay patuloy na nagpapakitang gilas matapos sa magtala ng 24 points and 8 rebounds on 7 of 10 shooting sa field and 6 of 8 shooting sa 3-point line sa first game. Kanina naman ay muli itong nanguna with 20 points on 7 of 10 shooting sa field. Ang 6'8" sniper ay pwedeng manakawan nga si Dalton Knecht ng pwesto sa team ng Lakers kapag nagpatuloy ang ganitong performance silang dalawa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?